Hindi ka dapat sumuko, kaibigan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol mismo kay Gautama Buddha sa kanyang paghanap sa tunay na spiritual na kaliwanagan o enlightenment. Siya ay dumaan sa maraming pagsubok, paghihirap at pagkabigo bago niya naabot ang kaliwanagang ito. Isang araw, inabot niya ang malaking pagdurusa at pagkabigo dahil sa pag-aakala na sa pamamagitan ng ascetic practice o pagpipigil sa makamundong pagnanasa, materialismo at fasting ng matagal na panahon, maaabot na niya ang enlightenment. Bukod dito, marami pa din siyang sinubukang gawin. Ngunit hindi pa din niya makita ang posibilidad na makamit ang kanyang layunin. Kaya dumating na siya sa puntong nadedesperado na siya. Naisipan niya isuko na ang hangaring ito at maging ang kanyang buhay. Dahil sa mabigat na pakiramdam, minabuti niyang pumunta sa may sapa at ilubog ang kanyang mga paa sa malamig na tubig nito upang maginhawahan at matanggal ang kanyang stress. Habang siya ay nag-iisip, may napansin siyang kumikislot sa tubig sa may di kalayuang bahagi ng sapa. Nakita niya ang ibon na lumulusong at umaahon sa may gilid at ipinapagpag ang tubig sa kanyang katawan. Gugulong sa lupa hanggang siya ay matuyo at paulit-ulit siyang pabalik-balik sa sapa na ganito ang ginagawa. Hanggang natuklasan ni Buddha na nalunod pala ang dalawang inakay ng nasabing ibon. At ito ay pinipilit niyang sagipin. Tumagal ng mahigit 1 oras na ginagawa ng ibon ang ganong aksyon sa pag-aakala at malaking pag-asa na matutuyo niya ang sapa sa pagpagpag ng tubig nito ng paulit-ulit upang mailigtas ang kanyang mga inakay. Biglang nagliwanag ang kaisipan ng Buddha at naunawaan niya ang hangarin ng munting ibon. Kahit paman imposible niyang matuyo ang sapa sa kanyang ginagawa, hindi nawawala ang determinasyon nito na subukan at gawin ang ganitong paraan dahil pursigito siyang mailigtas ang kanyang mga anak. Hindi niya iniinda ang sakit, pagod at sakripisyo sa kanyang pag-aksyon. Naroroon ang kanyang driving force, ang willpower, para sa kanyang layunin. At mula noon, bumalik ang Buddha sa kanyang ginagawa at pagme-meditate. Malaki ang kanyang natutunan sa munting ibon. Kahit sa mahabang panahon na nakakaranas siya ng kabiguan, hirap at pagdurusa, itinuloy niya na may puspusang tiyaga, determinasyon at tiwala sa sarili ang kanyang layunin na mahanap ang tunay na kaliwanagan. Hanggang ito na nga ay kanyang nakamit. Ano ang aral sa kwentong ito? Sa ating buhay ngayon, hindi tayo dapat paghinaan ng loob. Kung sa unang pagsubok, tayo ay nabigo at nadapa, kinakailangan pa din tayong tumayo at magpatuloy. Otherwise, ano ang halaga ng ating hangarin dito sa mundo? Diba? Sa ating mga pangarap at hinahangad sa buhay, kinakailangan ng aksyon at determinasyon upang mapagtagumpayan ito. Ika nga, walang yumaman o nagtagumpay na hindi nabigo ng ilang beses sa buhay. Walang shortcut, walang easy money, walang swerte kung walang effort at pagsisikap. Kung kayo ay empleyado o trabahador, dapat magsikap at maging marunong upang umasenso. Pwede kang mag-ipon o maging masinop, mag-sideline o maging maparaan sa buhay. Kung ikaw naman ay may talento bilang artist o musikero, manunulat o ibang larangan sa pagiging creative, tiyagain mo lang mag-ensayo palagi hanggang ma-master mo ang iyong artistry o craftsmanship.
O di kaya kung ikaw ay estudyante at may pangarap kang kurso, pagsikapan mo ito at huwag panatilihin na maging tamad. Maging focus ka na makamit ang pangarap o goal mo. At para sa lahat, bukod sa determinasyon, passion, at pagiging assertive, maniwala ka sa iyong sariling abilidad at kakayahan. Ikaw ay higit kaysa sa inaakala mo. Ikaw ay may malaking potensyal na kinakailangan mo lang ilabas at gamitin para sa iyong kabutihan at sa iba. Kaya huwag kang susuko, kaibigan. Marami ka pang maibabahagi sa mundong iyong ginagalawan. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.